natatanggap ng balita, mabuti man o masama. Tulad ng isang taong mahilig tumaya ng sweepstake. Sweepstake pa noon. Matanda na siya, umaasa na siya ay mananalo, at aahon siya sa kahirapan. Sa pagtaya niya ng sweepstake, ay hindi naman siya humahawak ng ticket, ibinibigay niya sa kaniyang anak na panganay na babae. Anak, tingnan mo ito ang result, ha? Okay. So, isang beses tumaya yung matanda at hindi niya alam, nanalo pala ang kaniyang ticket. Nakita ng kanyang anak na babae, si Itay, nanalo ng 3 million pesos. Ngunit hindi ko ito maibalita agad sa kanya dahil may heart condition si Itay. Paano ito? Kapag nabigla siya at tuwa, makaatakimin sa puso. Di bale, pupuntuhan ko si Padre, pura. Kaibigan ko naman, siya na lang ang magbalita ng dahan-dahan. Huwag biglain. Kinausap niya si Father, akong bahala. Hindi siya mabibigla dahil gagawa ko ng isang kwento na hindi niya ikabibigla ang resulta ng sweepstakes. So nagkaharap yung matanda na may heart condition at yung pare. At sabi po ni Paris Praise, Tay, halimbawa lang ano ang gagawin mo kapag manalo ka ng sweepstakes at makita mo ang result? Ay sabi naman na Itay, hindi naman niya kusang akalain nanalo siya. Padre, alam ko naman, ako'y nagmamahal sa Diyos. Mahal ko ang simbahan. Kapag ako'y manalo ng sweepstakes, ibibigay ko lahat sa simbahan, sa iyo, Padre, ang panalunan ko. Nabigla si Padre sa sinabi ko lang maganda at inatake sa puso. Naku, ang problema po yung anak na babae. Ito, si Padre inatake. So ako na lang nagbabalita. Tay, huwag kang mabigla, ha? Bakit, anak? Itong binili mo at hinayaan mong ay sweepstakes, tingnan mo ang kombinasyon, nanalo ka. Anong nangyari kay Itay dahil nabigla? Hindi naman siya inatake. Nagulat siya, ha? Ay bigla pong napulit ang kanyang pisngi, ang kanyang bibig mula rito, pagkabilaan. Ayun, dahil sa pagkagulat, na ospital dahil napulit ang kanyang pisngi dito. At dahil po diabetic si Itay din, ay pinahi dito at nagtagal sa ospital. Tinignan po ng anak na babae ang hospital bills. Magkano? 4 million. Paano ko babalita kay Itay? Itay, huwag ka rin mabigla, Itay, ha? Nanalo ka ng 3 million, pero ang bill ng hospital, 4 million. Sabi naman ni Itay, ha? Ay napulit muli yung bibig niya rito. Ayun, nagkalos, nagtagal sa hospital. Yan ang reaksyon ng tao kapag nakatatanggap ng balita. Ano ang reaksyon ni Zacarias nang mapakita sa kanya ang isang anghel na ang pangalan ang Anghel Gabriel at ibinalita sa kanya na
siya'y magkakaroon na ng anak at ang kanyang mga panalangin noon pa ay matutupad na sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. At ang ipapangalan sa kanyang anak ay si Yuhanan or Juhan or John or Juan na ibig sabihin, God is gracious. Mapagpala ang ating Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Dahil mapagpala sa pamilya, sa pamilya, noong walang panahon, kapag wala kang anak, isinumpa ka. So yun ang kaniyang panalangin na magkaroon sila ng anak. Ngunit para sa kanya, napakatanda na sila. At si Elizabeth ay paano mangyayari ito? Kaya sabi niya, hindi ako naniniwala sa iyong balita. Ako si Gabriel na nasa harapan ng Diyos. Matutupad ang lahat na ito ayon sa kalooban at plano ng Diyos. At dahil hindi ka naniwala, ay hindi ka na makapagsasalita. Tulad ng isang bata nag-aral. Kaya lang hindi siya tinatanong ng guro, ano ang pangalan ninyo? Isa-isang banggitin ang pangalan. Natulak kay Juan ang pangalan, ang tanong, ano ang pangalan mo? Ay hindi makapagsalita yung bata. Sinyas na lang tulad ni Zacarias ang ginawa. Sabi po ng bata, Hulaan niyo kung anong pangalan ng bata. Hindi niyo napansin. Ang kanyang pangalan ay Juan de la Cruz. So ang bata kahit pipi, nagkapaglahat siya ng kanyang pangalan, Juan de la Cruz. So ganun din, paglabas ni Zacarias mula sa sunugan ng kamanian, hindi na siya nakapagsalita dahil sa parusa ng Diyos sa kanya na hindi siya naniwala agad. May katumbas itong pagbabalita ng anghel kay Maria naman na siya'y magkakaroon ng anak ng papangalan ay si Emmanuel or si Jesus. Ibig sabihin, God is with us. Ngunit bakit hindi pinarusahan si Maria kahit siya ay nagsabi sa kay Arkanghel Gabriel, paano ito? Dahil wala naman akong relasyon sa isang lalaki. Wala akong alam kung sino. At sabi po ng anghel, dahil sa kapangyarihan ay liliman ka ng Espiritu Santo at manganganak ka ng isang lalaki na tatawagin Emmanuel, God is with us. Pero si Zacarias ay pinarusahan. Bakit magkaiba? Si Mama Mary ay nagtanong lang. Hindi siya nagreklamo, hindi siya nagduda at nag-alinlangan. Pero si Zacarias, ang akala niya, hindi mangyayari ito dahil siya'y matanda na at bahog si Elizabeth. Kaya yon ang dahilan, siya'y pare, ngunit hindi agad siya naniwala. Siya'y saserdote at nag-ahandog ng kamanyang, ngunit hindi siya naniwala. Si Maria, anong ang tugon ni Maria? Matupad ito ayon sa iyong salita. Fiat voluntas tua, be it done to me according to your word. May paniniwala si Mama Mary, ikumpara doon sa pag-alinlangan at pagdudula nitong si Zacarias. Kaya yun ang pagkakaiba, bakit hindi naparusahan si Maria kahit siya'y nagtanong, kahit siya'y may inilahad na bakit mangyayari ito.
So, ibig sabihin, mga kapatid, man just proposes. Sino ang magdidispose? Man proposes, God disposes. Ang Diyos ang maglalahad ng kaniyang desisyon sa lahat ng plano niya. The divine plan will be fulfilled according to His will. Dahil po mga kapatid, kung minsan tayo'y nagplaplano, tayo'y nagdidesisyon, ngunit hindi naman ito kagustuhan ng ating Amang nasa langit. Kahit ano bang kagustuhan natin, pero hindi naman angkop sa kalooban ng Diyos ang ating gusto, hindi ito mangyayari sa buhay natin. Maybe we are wise. Marunong tayong sa karunungan ng ating buhay, mayroon tayong plano. Pero ang kalooban ng Diyos lalo ang matutupad. Amen? Tulad ng isang tao nag-aaral, mayroon siyang guro, mayroon siyang master, Panginoon. At dahil sa kaniyang paghangad na masumpungan niya ang karunungan, wisdom, nagtanong siya, Guro, paano ko matatagpuan at kasusumpungan ang karunungan? Ano ang sabi ng kanyang guro? Ikaw ay maglakbay. Tumawid ka ng dalawang napakalawak at napakalalim na ilog. Akyatin mo ang 3 matataas na bundok. Sa likod ng bundok na iyon, naroon ang karunungan sa isang kuweba. So dahil sa hangad niyan, magkaroon siya ng wisdom ng karunungan. Siya'y naglakbay. At doon sa likod, tama ang sabi ng kanyang guro, naroon ang isang kuweba. At sa loob ng kuweba, naroon ang isang aklat, libro, nakalagay, Book of Wisdom. Excited siya na binuklat ang libro ng karunungan sa unang pahina, sa unang page. Binuksan niya, nagulat siya. Hindi niya sukat akalain na ang nakita niya sa unang pahina ay ang kanyang mukha. Bakit? Dahil salamin ang nasa unang pahina. Sabi niya, ano ba ito? Sinabi ng guro ko, ang karunungan ay mababasa dito sa aklat na ito. So kanya uli itong binuklat ang pangalawang pahina. Nakita niya uli ang kanyang mukha dahil sa pangalawang page, meron pa rin, salamin pa rin. Mandinali niyang binuklat at kanyang hanggat sa huling pahina, kanyang tinignan kung ano ba ang karunungan. Ganon pa rin ang mukha niya ang kanyang nakita. He was so frustrated. Dinala niya ang aklat na iyon, bumalik sa kanyang amo, sa kanyang Panginoon. Guro, bakit naman hinahanap ko ang karunungan, pero ano ang nakita ko? Ang aking sarili. Sabi naman ng kaniyang master, yes, man looks for wisdom here and there, anywhere. Hindi mo mahahanap ang karunungan na yun, kundi sa inyong kaloob-looban, sa iyong sarili. Kapagtanto ng disciple na mag-aaral, natutuon. So, kaniyang tinignan ang kanyang sarili, he reflected upon himself, and there he found wisdom. But suddenly, because sabi niya, marunong ako
marunong ako kaysa iba. Tumaas ang kanyang pride. His pride was bloated and he self-destruct. Nasira siya dahil ang akala niya siya'y mas mataas na kaysa iba. Hindi ito mangyayari kung hindi tayo hihiram ng karunungan sa Diyos. Maybe we have some plans, we have some decisions in life, but hindi naman angkop sa desisyon at plano ng Panginoon. Amen? Kaya hindi matutupad ang ating sariling plano. Tulad naman ni Jose, ang kanyang plano, sabi niya, hihiwalayan ko si Maria dahil ito ang plano ko na siya isalba, iligtas sa kapahamakan, sa kamatayan, at sa punishment. Dahil nalaman niya nagdadalang tao si Maria. At ano ang kaparusahan ng batas? Papakuhin si Maria. At ito'y the loneliest of embarrassment and shame para sa isang babae. Ngunit nanaginip si Jose at sinabi na ikaw ay magkakaroon ng anak. Si Maria ay dadalhin mo sa iyong pamamahay at siya ay maglilihi sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos at tatawagin mo Jesus o Emmanuel. So kahit may plano si Jose, God's divine plan will always prevail. Pero din sa ating buhay, God's divine plan will prevail kung tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Kaya dumating ang kaligtasan dahil sumunod tayo sa kalooban at divine plan ng Diyos. Palakpakan natin. Amen!